sa hindi pagtuloy ng impeachment. There are many pressing problems in our country that Kami sa party ng Mindanao, starting Region 9, 10, 11, 12, Caraga, yan talagang lampaso talaga kami. Makita mo sa linyada, pag tinignan mo yung top 12, wala ka makita halos na taga-alyansa doon. Minsan nasisingit si Manny Pacquiao, minsan nasingit kung mabibilang pa namin si Camille Villar, nasa alyansa, minsan nasisingit siya doon. Pero talagang pag tinignan mo, very evident. Ang talaga nasa top 12, lahat ng yung sinasabi ng Duterte, pero 5 doon ang talaga na, halos lahat sila actually. Yung 10 plus 2, minsan. Duda na ako'y mananalo. Kay Presidente Duterte, ang ating dating Pangulo, na Oktubre pa lamang, itinaas na ang aking kamay at sa kanyang anak na hanggang sa huling sandali, si VP Inday Sara ay ako'y kinakampanya. Dapat na sabihin sapagkat nalalaman ko naman kung ano ang kalagayan ng bansa natin. Tama. At mas nakararami pa itong gusto na lang, puro akusasyon na lang. Pinakamaganda solusyon, tulungan, hindi yung hidwaan. Yun ang importante. Kaya kung ako'y naging emotional man, palagay ko nabigyan ko lang ng emphasis ang gusto ko talaga sabihin. Sapagkat sa pagsisimula ng trabaho para ayusin mo ang isang bansa. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ano yung mga balita ngayon? Ito yung maganda mga kasama. Pag walang bahala na lang daw. Pagpaliban na lang daw ang politika. Nag-aalisa na kasi yung kaalyado mga kasama. Kaya nagsalita na ho ang mama. Oo. At tignan natin kung yung mga babanggitin dito. Kasi tignan nyo nanalo si Ate Amy na proklama. Ngayon, ang pinasasalamatan si Tatay Digong. Si brother. Oo. Ano nangyari kay brother? yung alyansa, yung mga grupo, parang isa na lang ata ang sumusuporta. Oo, dito sa nakaupo ngayon, anak ng bugi naman. Yan ang sinasabi natin. Nakitaan na sila ng hindi maganda at may nagsabi na rin mga kasama na talagang malakas talaga ang Duterte. Mamaya kaalyado nila yun Parang meron na pahaging dito na talagang magbabago na sila. Sana, yun ang gusto natin. Magbago sila at huwag na nilang gipitin ng mga Duterte. Kung gusto nila lumaban, politika lang. Walang gipitan. Diba? Eto, ano bang balita rito? Pero siyempre, nakalike ka na ba? Like mo muna at i-share. At siyempre, bago natin simulan natin talakayan at reaksyon, saan likes and share, samahan mo ng subscribe at i-bell all mo para nakakatanggap ka ng notification every day. Eto, ano ang meron dito? Maganda sa maganda, si Robin na ang magpapaliwanag dito. Ano meron, Robin? Pasok. Gaya nga ng sabi ng BBC News, Yan. the Philippines has voted. Now the Game of Thrones begin again. Pero heto't ibinalita na mismo ng BBC News na delikado daw si BBM dahil sa naging resulta ng elections ngayong 2025 at isama mo pa ang mahina daw ang ekonomiya ng Pilipinas. Sa ibang banyaga na mismo nang galing ang mga statements na to at hindi sa Pilipinas. Ewan ko na lang kay Auntie Claire, baka sabihin na naman niya fake news ito. At nang malaman ni BBM na talagang siya ay delikado na, heto't hindi na niya ipupush ang impeachment trial kay Vice President Sara. Yun ang nabalitaan natin. Kasi wala na mga kasama Hila na siyang pupuntahan, wala na susuporta. Kasi kahit mga kaalyado, parang ang nagpapahiwatig na yung mga kasama yan na iwas politika na tayo. Magtrabaho tayo ng maayos. Ganun Oo, ang problema kasi mga kasama, meron kasing naghahangad na maging presidente o vice-presidente pagdating ng panahon. Kilala nyo naman ang The King of Bakulao.
Kung kilala nyo, i-type nyo sa comment section kung sino siya. At siyempre, diba, yan ang pangarap nila. Gibain, wasakin ang pangalan Duterte. Ngayon, hindi umabante. Lahat na lang ng bagay ginawa nila, impeachment, yung kay Tatay Digong. Ngayon, yung kay Tatay Digong, parang uuwi na si Tatay Digong. Wala na talaga. Ano pa nga abante sa kanila? Baka pakiwari natin, yung Senate President, papalitan din. Oo, yung House Speaker, papalitan din. Saan na sila ngayon? Yung kapatid, wala na. Talagang sa kabilang partido na yun. Ang pinasalimatan, si Tatay Digong at si BP Sara. Saan pa pepesto itong mga ito? Tuloy natin. Bakit kanyo? Abay, wala na talagang numero para pumabor sa impeachment ni VP Sara. Pero ayon kay Tio Moreno, huwag tayong pakampante sa sinabi ni BBM Tama. na hindi na itutuloy ang impeachment trial. Tama si Tio Moreno. Kasi ganyan din ang pinagsasabi ng mama nung mga nakaraan. Hanggang doon sa kay Tatay Digong, hanggang naisakay si Tatay Digong. Pero ito, naproklama na. Nagtaas na, tinaas na yung kamay ni Ate Amy. Siyempre, Ate Amy, yung inaasahan namin na paninindigan na. Basta tama na paninindigan, ayun, yun ang sinabi niya eh. Kaya abangan namin doon sa 5 o mahihigit pa na meron talaga mananagot. Sino-sino yan? Magtuturuan ba yan? Magpapakabait na. Pero wala tayong nababalitaan sa kanila mga kasama. Parang tahimik sila ngayon. Nag-iisip baka nag-iisip na ng hakbang kung ano yung gagawin nila. Kung ano yung mga bagay-bagay na pagpaplanuhan nila na makalusot dito sa pagpapalipad. May masasangkot dito. May-ari ng eroplano, yung piloto, kung sino yung mga nag-usap-usap diyan sa may airbase. Mantakin mo. Meron na nga nasupinahan. Anak ng tipaklo. Hintay natin yan. Dahil kilala nating budol itong si BBM. Marami na nga daw siya naging statement na pabago-bago hanggang sa hindi natupad ang mga statement nito. This is another budol coming from Budol King. Let me put this in context. In a letter sent to VP Inday Sara, dated December 15, 2023, Bongbong Marcos firmly stated, I remain steadfast in my resolve that the jurisdiction of the ICC over the Republic of the Philippines after the effectivity of its withdrawal therefrom is very much in question. To this end, this government will not assist the ICC in any way, shape, or form. Likewise, in an interview on January 23, 2024, Pero nung nangyari, nung nasakay na, nung nandun na si Tatay Digong, iba na rin ang statement ng mama. Diba? Kailangan daw tulungan ang Interpol o yung kailangan na bigyan pansin. Kasi daw baka pag tayo ang humingi ng tulong sa Interpol, hindi daw din tayo pansinin. Yan ang mga bagay-bagay na dapat hindi basta-basta maniwala. Eto, VP Duterte at Representative pinag-usapan tungkol ang liderato ng Kamara. Nako, 8 hours ago. Uy, nako, ang ganda pag-usapan ito. Ano daw ang sabi rito? VP Duterte at Representative Duterte pinag-usapan ang tungkol sa liderato ng Kamara. Eto, liderato ng pag-uusap dito Sino kaya? Nako, parang pakiwari natin. Ito lang Pag napalitan itong si Sticker at si Pulong ang pumalit, ano kaya mangyayari dito kay Bakulaw? Tingin nyo? Oo. Sino ba pwedeng maging Speaker of the House? Sino-sino kaya ito? So, malalaman natin yan. Maraming magagaling dyan. Abangan natin Sana lang palitan. At doon sa mga dorobo, mag-isip-isip na kayo. Wala na ho kayong kakampi. Nag-aalisa na sa kalyansa. Mag-isip-isip kayo kung ano yung gagawin nyo. Magtrabaho na lang kayo na maayos kaysa umasa dyan sa Bakulaw na amo nyo. Ayan ang sabi ni Aling Ledesma. Matapos ang eleksyon, umuugo ang posibilidad ng pagpapalit ng liderato sa Kamara at Senado.
Nakatutok si Jonathan Andal. Posible kaya ang tunggaliang Martin Romualdez at Pulong Duterte Pwede. bilang House Speaker sa pagbubukas ng 20th Congress sa Hulyo? Pwede. Sabi ni Vice President Sara Duterte na pag-usapan nila ng kapatid na si third-termer Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang liderato ng Kamara. Sinabihan ko si Congressman Pulong. Sabi ko sa kanya, baka gusto mo lumaban ng speaker. Hindi man siya sumagot. Hindi siya sumagot. Iniisip din niya siguro yung chances niya na manalo. Well, sinabi ko sa kanya, kung hindi ka manalo ng speaker, then kunin mo yung minority. Wala akong candidate for speaker or for Senate President. Wala ding lumapit sa akin for speaker or for Senate President. Pero tiwala ang mga kaalyado ni Speaker Martin Ako. Romualdez na Ito mananatili na naman sila sa tiwala. Ganyan-ganyan yung pinagsasabi nila. Sila lang ang tiwala. Pero yung taong bayan, hindi na nagtitiwala sa kanila. Kaya kayo, yung mga nanalo na dating kumakampun dito, kumakampi, mag-isip kayo na mabuti. Kung trusted pa ba kayo ng tao, kung sakaling, ganyan pa rin ang gagawin nyo. Ayan, abangan natin. Mas maganda, try natin yung halimbawa lang doon sa mga congressman na nanalo. Try natin si Kong Pulong. Ano kaya mangyayari? siya sa pwesto. Sabi ni Deputy Speaker JJ Suarez, meron ng Naku, ito pa. 240 na bagong halal na kongresista ang pumirma sa Manifesto of Support para kay Romualdez. Kung titignan natin sa numero at bilang pa lang, sigurado na po tayo na magpapatuloy si Speaker Martin Romualdez bilang Speaker ng Kongreso sa susunod na 3 taon. We're very Grabe, no? 35,000 lang ang boto kung makapagsalita ng ganyan. Alam mo, matindi. Yan ang sabi ni Aling Marie. So, kung paniniwalaan nyo, yung mga bagay-bagay na mananalo na naman sila pagdating dito sa sticker na usapin, abangan natin yan. Kung totoo ba, kung meron pa bang naniniwala sa kanila, at syempre, kung susunod pa ba yung mga bakulaw na nanalo, at yung mga bagong halal. Sana doon sa mga bagong halal, isipin nyo mabuti. Ito na nangyari. Diba? Nangyari sa Alcancia. Wala na. At ito, loyalty. Naku, ito na. Ito na ang sinasabi natin. Kaya yung kapatid, ayaw ng pag-usapan ng impeachment. Kasi wala na talaga. Maski yung ibang senador, ayaw ng impeachment. Nagpahiwatig na sila Pero eto, nagpapasalamat si Ate Amy. Pero ang pinasasalamatan, hindi si brother. Ang pinasasalamatan, si BP Sara at si Tatay Digong. Ganun. Ay, ang galing, di ba? Sa tingin niyo mga kasama. Ano sa palagay niyo? Okay, pasok natin to para mas maalaman natin, Sa aking nanay na nasa siyam na 96 years old na. At kasama ng aking mga anak na kailanman hindi nagduda na ako'y mananalo. Kay Presidente Duterte, ang ating dating Pangulo, na Oktubre pa lamang, itinaas na ang aking kamay at sa kanyang anak na hanggang sa huling sandali, si VP Inday Sara ay ako'y kinakampanya. Sa inyong lahat, ang tagumpay na ito, kahit gaano kailap at kahirap, ay isang katibayan na kapag ikaw ay nanindigan para sa tama, mananalo ka. Hindi nagmaliw ang paniniwala ko sa dunong ng sambayanang Pilipino. Nadama at alam nila ang ibig sabihin ng sakripisyo at prinsipyo at gagawaran nila ito ng suporta at pagmamahal. Mabuhay ang Pilipinas. Ikinararangal kong maging ika-12 sa listahan ang tumapos sa lahat na ito. Salamat sa inyong lahat. Nangyari. Sino pinasalamatan? Diba? Yan ang tanong. Bakit bigla na lang yung si brother kumambyo? Yan din ang tanong natin. Kaya mas maganda, pakinggan din natin kung ano yung side niya. Bakit? Bakit parang lahat nagbabaligtaran na at pati siya ay parang gusto niya bumalik. Pati siya ay gusto na rin ano meron dito? Pasalamat ko sa inyo lahat. I know you all work very hard. We all wish we had better results, but we live to fight another day. At
now it's time, I think, to put all the politics aside. We know very well. Pagka meron kaming nakikita in media, pagka meron kaming yung ating narrative, ang ating storya, ang ating panindigan, alam namin that you are clearly working and doing your job. And that is what we saw in this last political cycle. So let's keep it up. Let's keep it up. Let's let people know what we're doing. Let's let people know that we are going to continue to work hard now and put the, as I said, politics aside. It's, consider it Dapat ganyan dati pa. Eh, hindi. Nangyari kasi, 'di ba? Iba yung nangyari. Oo, kung kailan nagkakaroon ng resulta, yung mga pinaggagawa, saka lang kakambyo. Bakit? Eh, narinig nila ito eh. Po ako sa hindi pagtuloy ng impeachment. There are many pressing problems in our country that need, sangayon po, Ano nangyari? Wala. Lusaw ang impeachment. Ito pa. Meron pa yung kakampi nila ito ha. Nagsalita rin. Na ano? Bakit? Oo. Kaya sila natalo sa Mindanao. Malakas talaga ang mga Duterte. Ngayon, kinalaban nyo eh. Diba? Kinalaban nyo. Ngayon, saan kayo pinulot? Alamin natin kung sino yung nagsalita na ito. Pasok kami sa party ng Mindanao, starting Region 9, 10, 11, 12, Caraga. Yan, talagang lampaso talaga kami. Makita mo sa linyada, pag tinignan mo yung top 12, wala ka makita halos na taga-alyansa doon. Minsan nasisingit si Manny Pacquiao, minsan nasingit kung mabibilang pa namin si Camille Villar, nasa alyansa, minsan nasisingit siya doon. Pero talagang pag tinignan mo, very evident. Ang talaga nasa top 12, lahat ng yung sinasabi ng Duterte. Pero 5 doon ang talaga na, halos lahat sila actually. Yung 10 plus 2, minsan pumapasok ka si Amy, tapos si Camille. Ganun na naging latag. So, napakaliwanag na pagdating sa Mindanao, ganun ang distribution ng boto. So, masasabi ko, napakalaking factor talaga ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa resulta ng halalan sa midterm election. Ano nangyari? Di ba? Sabi ko nga sa inyo, malakas talaga ang mga Duterte. Kaya ayaw maniwala ng mga ito eh. Pinapahirapan lang nila yung sarili nila. Di ba? Kahit nagkampi-kampihan kayo, wala talaga kayong pupulutin. Yung mga kaalyansa nyo, hindi na rin talaga sasanib sa inyo. Ano nangyari? Wala. Ngayon, sasabihin nyo, tigilan na. Sinimulan nyo eh. Paano yan? May balik dito. Aming commissioner ng COMELEC, sa aking nanay na nasa siyam na 96 years old na, at kasama ng aking mga anak na kailanman hindi nagduda na ako'y mananalo. Kay Presidente Duterte, ang ating dating Pangulo, na Oktubre pa lamang, itinaas na ang aking kamay at sa kanyang anak, na hanggang sa huling sandali, si VP Inday Sara ay ako'y kinakampanya. Sa inyong lahat, ang tagumpay na ito, kahit gaano kailap at kahirap, ay isang katibayan na kapag ikaw ay nanindigan para sa tama, mananalo ka. Hindi nagmaliw ang paniniwala ko sa dunong ng sambayanang Pilipino na dama at alam nila ang ibig sabihin ng sakripisyo at prinsipyo at gagawaran nila ito ng suporta at pagmamahal. Mabuhay ang Pilipinas. Ikinararangal kong maging 12 sa listahan ang tumapos sa lahat na ito. Salamat sa inyong lahat. Anong gagawin natin dyan? Pati si sister nagpasalamat na. Ano mangyayari? Wala na. Bago-bago na kasi. Magtrabaho na maayos, huwag isipin ang manira ng kalaban. Yung iba kasi talagang ibang klase talaga, di ba? Gumawa sila ng paraan para siraan si Bibi Sara. May kumanta na nga kinanta na si Lulong.
Kinanta na si Lulong. O kung totoo man na hindi alam ng nakaupo ang lahat ng bagay-bagay, di fine. Kaso parang hindi ka bilib-bilib di ba? Dahil nung una, nakita natin na ayaw niya. O pagdating later on, siya rin ang nagsalita na kailangan tumulong. Ngayon, meron namang patutsada. Di ba? Kaya, timbangin din natin mga kasama kung totoo ba na talagang walang alam. Huwag basta-basta maniwala, kasabi-sabi, kailangan may resibo. Ito, ipasok natin to kay yung proklamasyon, yung pasasalamat ni Senador Marcoleta. Senator Rodante Marcoleta. Mads, magandang hapon sa inyo. Kasama si Senator Marcoleta. Yes, magandang hapon sa inyo, Wedge. Tuwing kasama natin ngayon si Senator-elect Rodante Marcoleta na fresh mula sa kanyang proclamation. Sir, kamusta, ano pong nararamdaman natin ngayon? Siyempre, masaya tayo sapagkat naihayag natin ang ating pagpapasalamat sa lahat ng kinaukulan na sumuporta sa atin. Alam naman natin kung sino yung pinakamalaking sumuporta sa atin. Tama. Hindi ko lang siyempre masabi ng diretso, pero alam naman ng buong Pilipinas kung sino ang talagang sumuporta para na may panalo po natin ang ating kandidatura. Pag upo sa Senado, ano po yung mga panukalang batas na priority po ninyo? Ay, hindi ko naman itinago yan. Talagang gustong-gusto kong maibaba ang sigil ng kuryente sa ating bansa at talagang pagsisikapan nating magawa yan Salamat sa lalong po. madaling panahon. Alam kong mahirap yan sapagkat napakarami ang stakeholders dyan at alam natin ang mga babangkain natin dyan. Ngunit, alam ko na may pamamaraan naman sa batas. At kung pag makakatulong lahat ang aking mga kasama dito sa Senado, yun naman ang aking inaasahan. Palagi ko makakamit natin yan. Lalong-lalo na yung pangkabuhayan ng bansa natin. Kailangan na natin talaga itong iangat. Marami talagang hirap na sapagkat ang presyo ng mga bilihin ngayon, lalo ng pagkain talaga, hindi na umaabot yung malit na kinikita ng mga pangkaraniwang magagawa. Wedge, meron ding linya ng komunikasyon kay Senator Marcoleta. Baka meron kayong gustong itanong ni Weng? Senator, hindi ako sanay ng Senator. Senator Marcoleta, napansin namin kanina dun sa iyong mensahe ay medyo naging emotional po kayo. Pwede ba namin malaman ano yung rason bakit parang emotional po kayo dun sa inyong mensahe? Emotional ba ako? Sa tingin ko, sinabi ko lang yung dapat na sabihin sapagkat nalalaman ko naman kung ano ang kalagayan ng bansa natin. Tama. At mas nakararami pa itong gusto na lang, puro akusasyon na lang. Pinakamaganda, solusyon. Tulungan, hindi yung hidwaan. Yun ang importante. Kaya kung ako'y naging emotional man, palagay ko nabigyan ko lang ng emphasis ang gusto ko talaga sabihin. Sapagkat sa pagsisimula ng trabaho para ayusin mo ang isang bansa, kailangan walang gulo. Kailangan may pagtutulungan. Kapag hindi tayo nag-umpisa sa pagtutulungan, baka kung saan tayo mapunta. Yun lang naman ang gusto kong bigyan ng diin sa aking pagsasalita. Pwede, At hindi pansarili. Yun ang gusto ko kasing itama. Hindi pansarili at pagsiservisyo, kundi pagsisilbi sa higit na nakararami. Senator Marcoleta, pwede bang kayo ay maging tulay or bridge para po pagkasunduin ang, sabihin natin, magkakaibang partido dyan sa Senado? Kasi kung patuloy po magkakawatak-watak yan, kahit napakaganda ng mga panukala, wala mangyayari kung maglalabanan lang po parati. Oo, ako naman, nakalaan na maging tuloy tayo sa pagkakaisa, sa pagkakaunawa lahat ng stakeholders para umunad ang bansa natin. Nakalaan ako na ako ang gawin nilang tulay. At ako siguro ang, kung kinakailangan pilitin natin sila, ay gawin natin. Baka sakali, magkaintindihan kami. Ayun. Siguro one last point po, Senator Marcoleta, bukod dun sa mensahe ninyo kanina, may mensahe pa ba kayong gustong iparating sa mga kababayan natin na sa tingin ninyo dapat mabigyang diin sa kanila? Ayun nga, yung gusto kong mabigyan ng diin ay iwasan na natin yung paligsahan sa pagsisisihan. Ang kunin na lang natin, makahanap tayo ng mabubisang pamaraan para sa pagunlad ng bansa. Hindi yung batuhan ng walang patid na akusasyon. Samantalang ang kinakailangan ay makahanap ka ng lunas para sa napakaraming problema ng bansa. Wala nang hihigit pa rito. Sa dami ng problemang ito kapag hindi natin ito in-address, at paano natin na-address kung paragi na lang ito, nakaharap na naman tayo sa impeachment. Kailangan maintindihan nila.
Ito lamang impeachment na parang nakabara sa lamunan natin. Paano mong malulunok ang pagkain mo kung barado ang lalamunan mo? Nag-aaway-away ang ating mga... Galing talaga nito ni Senator Marcoleta. Kaya maraming naniwala sa kanya eh. 'Di ba? Ang boses niya doon sa Kamara ang nagbigay sa kanya ng bilang para maluklok. Kasi meron siyang paninindigan. Ngayon, nandito na sa Senado. Oo, pwede namang ayusin eh. Ay, wag nang bigyan pa ng diin yung siraan-siraan. Trabaho ang gawin. Yung panukala niya, yung matagal ng panukala, yung pababain ng singil sa kuryente, malaking bagay yan mga kasama. Malaking bagay yan, meron kang matitipid, meron kang masasave kung bababa ang singil sa kuryente. Pero ipasok natin yung politika. 'Di ba? Kung lahat ng diyan na sa Senado ay nagbabanatan dahil sa alyansa o partido sa partido, hindi uusad ang bansa. Yan ang tandaan nyo. Kaya mas maganda, ito si Senador Marcoleta, siya yung maging daan para tapusin na yung kulay at doon sa nag-aambisyon. Ito bibigyan ko lang ng isang magandang example. Kasi kung walang magsusulong o walang utak diyan sa mga pandudorobo, 'di ba? At kung walang mga amo diyan sa pag-aatake sa mga Duterte, magandang samahan. 'Di ba? Dire-diretso ang trabaho. Pirma na lang ng pirma, titignan kung ito palang bill na 'to maayos pala o sige. Walang ahadlang. Ang nangyayari kasi pag may mga partido, ang utak ng isa, ayoko yan, hindi ko kakampiyan. Hindi natin yan. Tapos kakampi pa nila yung nakaupo ngayon. Ay, wag yan. Wag nang pirmahan yan. Ganon. Tapos yung iba, nagsasabot-sabuatan pa. Binuko ni Congressman Tiangco, 'di ba? Gustong ipalabas yung 90 billion. Hindi niya pinirmahan kasi hindi niya alam kung saan pupunta yung pera, yung project, kung anong project. 'Di ba? Sino ang nasa likod nun? Kilala nyo na. 'Di ba? Binuko niya. Pero nagulat nga tayo, bakit hindi raw alam? Kung hindi alam, di fine. Kung alam man yun talaga, di kailangan yun ay mabigyan din ng pansin. Kasi lagi nilang sinilip yung kay Bibi Sara, 125 million. Napakaliit kumpara doon sa pinapalabas nilang 90 billion. Diyos kong no, Marimar. Diyos mio, Marimar. 125 million kumpara doon sa mga ang laki ng pinandorobo ng mga bakulaw. Ubos ang kaba ng bayan. Isa lang ang sinilip nila kay BP Sara. Bakit hindi nasilipin yung mga kanilang mga confidential fund? Opisyalis. Alam mo, itong dapat na mabigyan ng din sa kanila, maintindihan nila na walang patutunguhan yung pag-aaway-away. Yan ang gusto kong bigyan ng diin. Sa una pa lang na pagkakataon siguro na pag-usapan natin ng impeachment siguro, gagawa na ako ng paraan na itigil na natin ito. Ewan ko kung kaya nilang isulong yan. Kaya yan. Ng akin. Sa tulong mo, Senador Marcoleta, kaya yan. For sure kasi nakita ko na rin yung statement na may takot na rin yung iba eh. Dahil nakita nila yung panalo ng Visayas Mindanao kumpara dito sa NCR at sa parte man ng lugar sa Pilipinas. Malaki ang boto, landslide. Kagaya sinabi ni Senator Lacson, talagang tinambakan sila. Ano nangyari? Yung iba kasi ayaw maniwala. Hindi sila naniwala sa campaign manager. Tinuloy ang impeachment. Ayun, talo. Swerte pa nga yung iba. Swerte pa nga yung ibang alyansa. Nakapasok. Dahil kung hindi, ang administrasyon magigiba yan. 'Di ba? Kung hindi si Senador Marcoleta tutulay siya. Huwag na kayong magtalo-talo. Yang politika na yan. Trabaho na lang ang gagawin natin para maging maayos ang gobyerno. Ganun. Doon pa lamang siguro na pag-uusapan ng 20th Congress siguro sapagkat hindi na matatapos sa 19th Congress ito eh. Kapag dating sa 20th Senate halimbawa, magkakaroon na dyan ng diskusyon. Magkakaroon dyan ng debate palagay ko eh. Hindi ko malaman paano nila ilalaban na ang impeachment na isinulong ng 19th Congress ay parang ganun na lamang, itutuloy mo na lamang sa 20th Congress
ng walang kaukulang mga batas na maaaring mapagsalita. Basura Dito lang talaga. ay gusto ko nang Oh, tapusin. di ba? Dito lang. Senator Marcoleta. Ay. Senator Marcoleta, basura talaga yung impeachment. Mababasura talaga yan. Dito sa pakiwari natin sa sinabi ni Senator Marcoleta, talagang hindi naaabante, hindi nauusad yung impeachment. Kasi isip mo, mga senador na, paano nila doon sa Kamara, paano nila papaliwanag yung 19th Congress, itutuloy mo sa 28th Congress. Tapos na nga. Di ba sabi nga sa paliwanag doon, basta ang 19th Congress ay sinampa mo, hindi mo na pwedeng ituloy yung impeachment sa 20th Congress. Kasi iba na yun eh. So, believe talaga ako dito kay Senator Marcoleta. Senator Marcoleta, ikaw ang magbibigay ng buhay dyan sa Senado. For sure. At yung mga dorobo na talagang walang tigil, bigwasan mo. Oo, tuloy. Kailangan na nating pagtalunan. Dapat mo bang i-turn over sa 20th Congress yung ginawa ng 19th Congress? Yan ang issue dyan eh. Oho. Senator Marcoleta, si Wedge po ito, may mga lumalabas sa social media na gusto ho kayong iluklok bigang magiging Senate President ng papasok na 20th Congress. Sino raw ang magluluklok sa akin? Parang ipinupush po yan ng Ay, kayo po mga si netizen. Lulo. Nila ako, okay. Alam nga naman tatanggihan ko pag niluklok nila ako. Di ba? Tama. Wala naman siguro tatanggi dyan. Meron hong mga lumalabas na kayo raw Wala po naman ang ito. susunod na Miriam Defensor Santiago ng Senado ngayon. Senator Marcoleta. Siguro doon sa patakaran ng kanyang paglalatag ng kanyang mga gustong gawin, yung kanyang mga pamantayan, yung kanyang... Dahil sa abogado rin siya, so siguro doon nagkakapareho kami ng approach sapagkat siya o ako, parehong nakabatay lang sa batas ang gusto naming paraan ng paglalatag ng kung anumang aksyon ang gagawin namin. At siguro dahil sa may katapangan siya, ako naman siguro may konting tapang sapagkat pag tama talaga, kahit saan tayo mapunta talaga naman makikipag-away tayo. Kahit nagawan pa nila ako ng kopya. Alam mo naman. Yan. Oo nga, may hopya pa rin daw, Senator Marcoleta. Ayan mga kasama ha. Hindi na natin papatagalin. Kaya kung umabot ka sa video nito, sabihin mo kung saan lugar ka. At shoutout sa iyo. At syempre, i-share mo na yung video natin para makabot sa ibang bansa at mapanood ng ating kababayan na ganito na ang sitwasyon. No? Hindi na masyadong komplikado. Pero syempre, antabay pa rin tayo dito sa mga issue at balita sa ating bansa. Share like and share po Share nyo Bye-bye.